Di umano panluloko naman ng nagpapanggap na kliyente sa isang hotel ng sagada na di umano humingi ng refund at nambabanta pa. Ito ang reklamo ni Ms. Cyril Pekdasen Kakay na makakausap natin sa kabilang linya. Mr. Cyril. Sir, Mr. Cyril. Lalaki si Mr. Cyril. Mr. Cyril, Yes po, good afternoon. paki-unmute po. Baka naka-mute po yung inyong mic or audio. May delay lang po. No? Sige, Mr. Cyril. May delay lang po tayong konti pero sige po at mag-aantay po kami sa inyo. Medyo hindi yata tayo nadidinig. Sir Cyril, nasa Zoom ba sila? Ayan. Sige, Sir Cyril, paki-unmute at baka naka-mute po yung mic po nila. Sir Cyril. Ayan. Pakikwento, sir, yung ano mo, yung concern mo dito sa sagada sa isang hotel. Gusto pang i-mute. Hindi masyado marinig. Mukhang malayo pa yung location ni Sir Cyril, ma'am, ano? Makyat pa sa bundok. Nasa sagada, yung binabanggit niya na di umano yung panluloko, no? Yung nagpapanggap na kliyente dyan sa isang hotel dyan sa may sagada, no? May pambabanta pa. Oo, at nanghihingi pa daw ng refund. Sana madinig na natin si Mr. Cyril, ano? Para mabilisan natin mabigyan ng aksyon yung kanyang inilalapit na tulong, ano? Medyo nag-aayos pa na. Hello, good afternoon. Yan, Yan. Naririnig ka namin, Mr. Cyril. Okay. Thank you po. Ako po ay OFW, si Cyril Kakay po ay nakatira sa Macau po. Pero ako po ang nagmamanage ng account ng namin doon sa Facebook account. Hello po. Sige po, sir. Sige, sir. Sige po, pakituloy niyo lang po yung kwento niyo, Mr. Cyril po. Sige, July 31, may kadalasan po sa Facebook account ng Treasure Rock Inn, doon sila nagbubuk ang mga guest namin. Tapos itong July 31, may nagbook na supposedly na guest namin. At saka nagbayad ng full payment sa 8 days, ay 8 packs for 6 days ang binayaran niya na mahigit 21,000 plus po yun. Pero nag-excess siya ng 4,000 plus. Ilang oras nakalipas, nag-demand siya ng refund sa excess na 4,000 plus. Sabi ko sa kanya, maghintay po ma'am at i-verify ko muna ang transfer ninyo kasi in-screenshot na niya yung transfer na 4,000 plus. Saka yung settlement niya sa BPI Bank ay nakita ko naman at tuwang-tuwa ako kasi all settled ay yung transfer niya ay successful. First time na nakakita ako ng ganyan na resibo ng settlement na transfer na sa account namin. Tapos nagdi-demand siya na ibalik ko daw yung ibalik ko yung excess na 4,000 plus kasi nasa airport sila at kailangan nila yung amount na yun. Sabi ko sa kanya, maghintay ka ma'am at i-verify ko muna sa La Trinidad BDO branch ang pinadala mo. Ngayon, nag-verify ako sa BDO, sabi ng BDO, wala naman natanggap. At
nag-advise sila ng BDO na dapat kasi ano ako ng online banking para updated palagi ang mga pumapasok na amount sa account namin. Yun, maganda naman ang kanila, ang ng BDO. Pero yun, bumalik yung itong supposedly guest na very demanding at sabi niya, kung hindi ka magre-refund sa akin ngayon, i-report kita sa BDO at i-report kita na scam. Sabi niya gano'n at binalikan ko ang BDO, sabi nila wala namang report ng ganyan na scam. Kaya nag-conclude ako na ito pala ay scammer. At saka shinare ko ito sa GChat ng innkeepers sa Sagada. Meron din ganito na cases na Sir Cyril, na-record maputol ka lang po kayo sandali po. Sir Cyril, maputol ka lang po kayo sandali. Ngayon po, nasaan po kayo ngayon, Sir Cyril? Sa Macau at the moment, sir. At the moment, nasa Macau po kayo and kayo po yung nagmamanage nung online, online transaction nyo doon Yes, sa sir. pinarerentahan nyo na hotel dyan sa May Sagada. Yes, sir. Sino po, sir, ang may-ari po mismo noong unit o yung hotel na binabanggit po nila? Kami po mismo. Ako po mismo. Kayo po mismo. Okay, sige po. At ang tanong ko ay naibalik nyo po ba o nakapagbigay po ba kayo nung hinihinging refund nung sinasabi nyong guest na 4,000 pesos? Wala naman, sir, kasi nung nalaman ko na hindi pumasok sa video account, hindi ko na inano itong guest na ito. Ayun. So, Pinaniwala hindi ko kayo na hanggang sa hindi po kayo nakapagbigay ng 4,000. Pero po ba na hindi nyo ma-confirm din na nakapagpapadala talaga siya ng pera para doon sa sinasabi niyang bayad nila for 6 days na pagtira dyan sa inyong unit? Opo, sir. Na-confirm ko sa video na walang pumasok pala na ganyang amount na settlement na 25,000. Okay, so Pero sir, since nasa Macau po kayo, sino po yung nagmamanage doon sa hotel na nakakatransact talaga ng taong to? Maaari nyo rin po ba, sir, pangalanan kung na-identify nyo yung tao? Yung kwan, kasi nakasulat naman sa inquiry sa Facebook account, lahat ng guest na pumapasok doon, kitang-kita ang pangalan. Yung pangalan nito, Lulit. Ang Lulit ang Facebook account niya. Pero sa pinadala niyang ID na real name niya, sabi niya Mendoza Gladys Pal. May ID siyang pinakita eh. Yung pinakita ko rin sa screenshot ko at pinadala sa inyo. Sandali, sir, may malubat ang cellphone ko. Sige po, malulubat. Anyway, mga samba, yun po yung reklamo, sir, ma'am, ni Sir Cyril, na mabuti na lang po ang magandang balita ay hindi nga po niya na ibalik yung sinasabing refund na 4,000 pesos. Ang nirereklamo nga niya lang dito ay yun nga, may mga taong ganito na gustong manloko sa kanila, na makapang-scam at siguro tungkol dyan, meron tayong resource person dito, ma'am, nandito sa studio mismo. Mukhang Mabilis din. familiar sa kanila yung ganitong mga panloloko rin, Magbigay ng mga payo. Ang PIO ng ACG, Lieutenant Wallen May Arancilio. Yes, ma'am, sir. Good afternoon po. And good afternoon po din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programang ito. Yun, ma'am. Ano pong mabilis ang aksyon na may tutulong natin dito kay Cyril, bagamat yun nga po, ang kagandahan na hindi siya nakapagbigay ng 4,000 pesos, Yes, sir. Sa narinig ko po na kinuwento ni sir, ang nangyari po dito is most likely fake receipt scam. Yung mga scammers po na nag-transaction online, kunwari meron silang sinesend na payment, pero yung instead of legit na bank account or any payment service provider na receipt, yung isisend nila is pinepeke po nila ito para mapaniwala yung katransaksyon nila na kunwari nagbayad. Pero yung pinakaunang gagawin po natin dapat dito is tama po yung suggestion ng bangko na
mag-create po tayo ng online banking account para real-time po yung pag-check natin sa mga online transactions po natin. And good thing din po na hindi po nakapagbigay agad si sir ng refund kasi wala naman po talagang transaction nung verify niya. Opo. Kung magrereklamo po si sir, pwede po siyang magpadala sa amin ng kanyang representative with the SPA or the special power of attorney, and para ma-assist na din po namin yung kanyang representative po kung anong dapat gawin. Ma'am, usually, sino yung mga target ng ganitong pang-i-scam na binabanggit yung fake receipt scam na ito? Yes, kadalasan po sir yung mga kababayan natin na wala dito mismo sa Philippines kasi yun nga po yung isang challenge doon, hindi nila ma-verify agad yung mga transactions na ito. Pangalawa po, yung mga may-ari ng mga hotel or any brands or companies na nagbebenta, yung mga online selling. Ito po yung kadalasang ginagawa na mga biktima po na kababayan natin. May tanong ko lang kay speaker natin, baka Lieutenant Arancilio. Marami na bang ganitong mga scam, modus operandi na nakarating sa ating opisina sa ECG or sa mga stations? Yes sir, nagsimula po ito yung mga scam na ito nung pandemic. Kasi po nag-change na po ang ating lifestyle, naging online na po tayo, online service na po tayo. Usually yung mga shopping natin, yung mga pagbabayad natin ng mga bills, mostly yung mga transactions natin nalipat na po sa online lahat. And doon po nagsimula talaga yung trend ng cybercrime sir. So ma'am, siguro samantalahin na natin habang nandito si Lieutenant Arancilio na mabigyan ng babala o guidance yung ating mga kasangbahay na nanonood ngayon. Yes po, sa mga kababayan po natin dyan, paalala po lagi ng PNP ACG, mag-ingat po tayo at maging mabusisi sa mga transactions natin online. Kasi po hindi po lahat ng nakikita natin dyan ay tama at totoo. And matuto din po tayong mag-legit check, katulad sa ginawa ni sir, nag-legit check po siya sa kanyang bank account kung meron talagang transaction. Very important po yan. And lagi po nating talagang maging mabusisi sa lahat ng transactions natin. At wag na wag po tayong magbigay ng personal information, lalong-lalo na yung mga financial information po natin. Kasi ito po yung maaaring gamitin din ng mga scammers sa pang-e-scam. Okay. So maraming salamat Lieutenant Wallen May Arancilio, ang PIO ng Anti-Cybercrime Group. Huwag po kayong aalis at mamaya tawag pa ulit si Sir Cyril kasi naglobat lang siya. Saka meron pang mga ilalapit tayo kay Ma'am Cyril at meron pa siyang mga ibabalita yata ma'am yung kanilang mga accomplishments sa opisina nila.